Po ang bawat isa na tayo'y tumayo. At muli po buksan natin ang ating Biblia sa Roma 10 o Romans 10. Kanina po sa ating sama-sama na pagbabasa ng Biblia or scripture reading po natin, binasa natin yung the whole chapter of Romans 10 starting from 1 hanggang 21. Pero ngayon po sa pagkakataon nito, sama-sama po nating basahin ang Romans 10:13 hanggang 15. Tatlong talata na lamang po. Romans 10:13 to 15. Babasahin ko po siya sa ESV or English Standard Version. Kung meron po kayong kopya ay sabayan niyo po ako sa pagbabasa. Romans 10 verse 13. For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. 14. How then will they call on him in whom they have not believed? And how they are to believe in him of whom they have never heard? And how they are to hear without someone preaching? Verse 15. And how are they to preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who preach the good news. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Let us pray. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, aming pong Ama na nasa langit, salamat po. Patuloy o Diyos na kami sa umagang ito ay nasa buhay at kalakasan na ibinigay niyo po sa amin. Salamat po sa kapahingahan at pag-iingat na ibinigay niyo sa amin sa buong magdamag. At gayon din Panginoon sa isang buong linggo ng biyaya at habag na aming naranasan po. At narito po muli kami ay nananambahan, isang pribilehiyo po na kami ay magtipon at manambahan sa iyong dakilang pangalan at bahagi po ng aming pagsamba ay ang pagtanggap po namin ng biyaya ng pangangaral ng salita ng Diyos. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy na ang banal na Espiritu ay kumilos sa aming pong kalagitnaan, na ang bawat isa, Panginoon, ay bigyan niyo po ng malinaw na pagkaunawa sa bawat salita na mababanggit po sa pulpitong ito, at gayon din, Panginoon, yung pong puso namin ay maging handa na tanggapin ito at magkaroon po ng tinatawag na desire o yung pong hangarin na sumunod sa anuman po na iyong itatagubilin sa amin sa umagang ito. Alam namin, O Diyos, na ang bawat salita na ipapangaral po ay pagpapala po sa aming buhay pananampalataya. Patuloy, Panginoon, na maging kalakasan po ito sa aming pong buhay pananampalataya, na kami ay patuloy na lumago at maging mabunga ng mga Kristiyano, upang patuloy po, Panginoon, na kami ay makaranas ng mas malalim na kagalakan ng aming kaligtasan at mas lalo ka pong mabigyan ng luwalhati at kapurihan sa aming pong kalagitnaan. Salamat, Panginoon. Ngayon pa lang, pinagpapasalamat na po namin ang tagumpay, yung pong victory ng iyong salita sa aming pong individual na buhay at bilang iglesia, Panginoon. Ito po ang aming nagkakaisang panalangin. Ang lahat ng ito ay sa pangalan ng Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Nakakaupo na po ang bawat isa. Ay, salamat. Thank you, brother. Nung tinignan ko po yung date, kung kailan tayo nag-umpisa ng sermon series on the book of Romans, nakita ko po na nagpaumpisa tayo ng around January. To be exact po, January 7. Yung Romans 1 ay unang-unang naipangaral. At ngayon po, nasa ika-10 na kabanata na tayo ng Aklat ng Roma. Malayo na po yung ating narating, ngulit malayo pa din. Ang estimate nga po dito ay 1 year natin siyang pagdadaanan, pero mukhang mahigit po sa 1 taon natin pagdadaanan ang Book of Romans. Ano po? At kasi meron din tayong in between, no? After two message from Romans, ay meron tayong sermon series on the Apostles' Creed. So ngayon nasa Romans 10 po tayo, kagaya nung 1 linggo, mahaba din po yung talata na ating binasa, buong Romans 9. At ngayon po yung buong Romans 10 naman ang ating ipangangaral. At kung babalikan po natin ang pangangaral ng 1 linggo, ating pong pinagbulayan yung isa sa pinakamaluwalhati na mga doktrina po na makikita natin sa Biblia. And that is the doctrine of election, on doktrina po ng pagpili ng Diyos, na kung saan pinagbulayan po natin na sa habag at biyaya ng Diyos, pumili siya. No? Nag-elect siya, pumili siya ng iilan lamang upang maligtas
mula sa walang hanggan na tinatawag po na pagdurusa sa impyerno bilang matuwid na paghatol ng Diyos sa ating kasalanan. Malinaw po sa Biblia, hindi lahat ay maliligtas. May iilan lamang po. Sinasabi po sa Mateo na kakaunti lang ang makakasumpong doon po sa tinatawag na kaligtasan at buhay na walang hanggan. At may pinagbasihan po yan. Meron pong tinatawag na doktrina ng pagpili o yung doctrine of election na sa habag at biyaya ng Diyos siya ay pumili ng iilan na maligtas. At ang motibo, no, napakaganda ng motibo ng Diyos sa pagpili niya ng mga ililigtas niya. Yung pong tinatawag nating unconditional love. Yung pong pag-ibig na wala pong tinatawag na kapalit. Kasi ang katotohanan, sinasabi po sa Ebanghelyo, ang Diyos ay pumili ng iilan lamang na maligtas. Kailan po? Before the foundation of the world. Bago pa man likain ng lahat ng bagay, ay nasa puso't isip ka na ng Diyos. Pinili ka na niya na maligtas. Bago ka pa man gumawa ng mabuti at masama, ay pumili na ang Diyos. Kaya yun ang nagpapakita na unconditional po yung pag-ibig ng Diyos sa atin, sa pagpili sa atin, sa kanyang pagliligtas. At masasabi po natin na hindi po tinatawag na injustice o hindi po walang katarungan na hindi pinili ng Diyos ang lahat na maligtas. Kasi may nagtatanong bakit pumili pa ng ililigtas? Bakit hindi na lang lahat iligtas? Alam niyo po, wala po tayong maipaparatang na injustice o yung kawalan po ng tinatawag na hustisya sa panig ng Diyos. Dahil bakit po? Ang katotohanan, wala naman pong obligasyon ng Diyos na iligtas tayong lahat. Ano po ang patas? Ang iniisip kasi ng tao na patas ay lahat na lang sana pinili para maligtas. Pero alam niyo po anong patas? Ang patas ay lahat tayo ay maparusahan sa impyerno. Yun po ang patas. Kung gusto mo ng patas, yun ang dapat. Kasi yun ang hustisya ng Diyos. Lahat tayo nagkasala, di nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Marapat lamang po na lahat tayo maparusahan. Kaya hindi po injustice na hindi pinili ng Diyos ang lahat upang maligtas. Hindi po siya obligado na pumili ng ililigtas. Ngunit sa kanyang habag at biyaya at sa kanyang pong pag-ibig na walang kondisyon, pumili siya ng iilan upang iligtas. Alam nyo, sa doctrine of election, mamamangha kayo. Kasi nandito yung balanse na tinatawag na katangian ng Diyos. Balanse po ang Diyos. Siya po ay pag-ibig, but at the same time, siya po ay hustisya. Kaya nga po, napakaganda kung atin pong aaralin talaga ang mga aral sa Biblia. Yung pong doctrine of election pa lang, mababless na kayo, ma-encourage na kayo. Lalo na kung tayo nasa panlulupaypay sa ating pananampalataya. Wala palang bagay kang magagawa upang iligtas ang iyong sarili. Maliban lang, nakahabagan ka ng Diyos noon pa man. At ibigin ka niya at piliin ka niya sa dami-dami ng tao na mas mababait pa at mas mabubuti according sa pamantayan ng sanlibutan kaysa sa atin, ngunit pinili po tayo ng Diyos upang maligtas. At yun po yung Romans 9. Kaya hindi natin pwedeng paghiwa-hiwalayin yung buong talata ng Romans 9. Dahil nandun po yung kompletong kapahayagan ng maluwalhating pagpili ng Diyos ng iilan upang maligtas, o yung doctrine of election. And today, titingnan po natin yung katotohanan na nakaakibat ng doctrine of election. At ano po yun? Alam niyo po, bago ko banggitin yon, alam niyo po sa panahon natin ngayon, meron pong tinatawag na mga hyper-Calvinist. Ito po ay isang grupo ng mga Kristiyano na meron namang tamang pagkaunawa sa doktrina ng kaligtasan, ngunit merong maling aplikasyon dito. Para po sa kanila, naniniwala sila na pumili ang Diyos, kaya lang ang mali pong aplikasyon nito ay dahil sa may pinili na ang Diyos, hindi ko na kailangang magbahagi ng Ebanghelyo. Kasi kung pumili naman ang Diyos, siya nang bahala, magligtas sa kanila. Ako ay ligtas na, sitting pretty na lang ako dito, pa-attend na lang ng Sunday, no, pakanta-kanta na lang ng hymns, no, pabigay-bigay na lang, hindi na kailangang humayo. And that is false. Hindi po totoo yun. Kaya nga, after Romans 9, pinakita ni Pablo yung Romans 10. Yung emphasis na kailangan po na tayo ng mga iniligtas, na tayo ay pinili ng Diyos, ay dapat na magbahagi ng Ebanghelyo. Hindi kayo iniligtas ng Panginoon para maging bangko. Alam niyo sa basketball, di ba may mga star player dyan na laging nasa loob, tapos may mga ilan na reserba lang. Hindi ka tinawag na maging bangko, na reserba lang. Lahat po tayo ay kailangan na kumilos sa team na ito. Kaya nga sabi ni Paul dito, after niya itinuro yung doctrine of election, marunong si Pablo. Baka mamaya may magkaroon ng maling application sa doctrine of election. Kaya nga ngayong umaga, ang mensahe po na atin pong pagbubulayan is the message of
salvation, which is the whole Romans 10. Ito po, pinatutungkalan po nito. Next slide po, yung ating message of salvation in Romans 10. Sa part 24 na po tayo. Na binibigyan ng emphasis yung pong kailangan nating ibahagi ang mensahe ng kaligtasan or the gospel kahit na may pinili na ang Diyos. Kahit may pinili na ang Diyos na maligtas, meron po tayong gagawin. May bahagi po tayo bilang mga mananampalataya o Kristiyano pagdating po sa pagdidigtas ng Diyos. Isang pribilehiyo po ito. At may 5 important truths. Let us look at the 5 important truths regarding the gospel or being the message of salvation. 5 po. The message of salvation is according to knowledge. The message of salvation is received by faith. The message of salvation is for all. The message of salvation must be proclaimed. And the message of salvation will be rejected. Isa-isahin po natin yan. Unahin po natin yung verse 1 hanggang verse 8, na kung saan nagpapakita po that the message of salvation is according to knowledge. Ang mensahe po ng kaligtasan ay ayon sa karunungan o tamang pagkaunawa. Sa previous sermon, nakita natin yung desire ni Paul o yung kanya pong marubdob na damdamin na ipinapanalangin niya na maligtas ang mga kababayan niyang Hudyo, na kung saan ay itinakwil si Kristo. Nakita niyo po yung share ko na video sa ating GC. Kita niyo yung mga bata, tinuturuan ng mga matatandang mga Hudyo na bastusin yung nag-street preaching. Binabato, sinisipa, dinuduraan, tinutulak, yung mga nangangaral ng Ebanghelyo ni Kristo doon sa Israel. And yung mga bata, tinuturuan ng matatanda. Even yung mga police officer, tinethreaten sila. Umalis kayo. Because there is a rejection ng mga Jew. Pinili sila ng Panginoon, but they rejected Christ. At nakita natin yung desire ni Paul na halos, sabi niya, willing ako mawala ng kaligtasan ko, maligtas lang yung mga kababayan ko. Nakita natin sa Romans 9 yon. At nakikita natin, nagpatuloy po yung sinasabi ni Paul patungkol dito in verse 1 to verse 8. Sabi niya, yung mga Hudyo kong kababayan, meron namang passion for God. Meron silang marubdob na damdamin para sa Diyos. Ngunit hindi pa din sila maliligtas. Bakit? Dahil meron silang maling pagkaunawa or wrong knowledge or wrong understanding about righteousness. Basahin niyo po yung verse 1 to verse 8. Sinasabi ni Paul doon, they have a wrong understanding of righteousness. Para sa kanila, akala nila sila'y magiging matuwid sa paggawa doon sa utos ni Moises. At yung mga tradisyon na ginawa pa ng mga reliyosong tagapanguna ng Israel. Ngunit ang katotohanan, hindi po maa-achieve ng tao yung righteousness from your own good works. At hindi lang po mga Hudyo ang ganyang mag-isip. Marami pong tao ngayon sa panahon natin, yung mga hindi mananampalataya, ang kanilang paniniwala, gumawa ka lang ng tama, gumawa ka lang ng mabuti, at baka, tsansa lamang na ikay maligtas sa araw ng paghuhukom. Ngunit malinaw po dito na dapat may tamang pagkaunawa tayo sa katuwiran. Kung atin dadalihin po ang mensahe ng kaligtasan, kailangan naintindihan natin pag sinabing katuwiran, ano yung katuwiran? Ang katotohanan po, wala pong maliligtas sa kanyang sariling katuwiran. Kasi lahat tayo, bagsak na. Sinasabi sa Romans 3, walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Walang nakaabot sa perpektong pamantayan ng Diyos. Bagsak na po tayong lahat. So wala pong masasabing matuwid sa atin. Ang tangi lamang pong katuwiran na magdidigtas sa atin ay katuwirang hindi nagmumula sa atin. At yun ang katuwiran na sinasabi ni Paul, an alien righteousness, isang righteousness that is outside of us, and that is the righteousness of Christ. Si Kristo ay kanya pong nagkatawang tao para mapasa ilalim ng kautusan at siya lang ang perpektong nakasunod sa kautusan na yan, na nilabag nating lahat. At sa pamamagitan lamang po ng katuwiran ni Kristo, ang tao ay maliligtas. Kaya sabi ni Paul sa verse 1 to verse 8, no, yung puso niya ay nadudurog pagkat meron namang passion for God or zeal for God ang mga kababayan niyang Hudyo, but they have a wrong knowledge or wrong understanding about the righteousness of God. Yung katuwiran ni Kristo, kaya nga po tayong mga Kristiyano, dapat malinaw sa atin yung usapin ng katuwiran, yung clear knowledge and understanding of the gospel of salvation, that no one will be saved by our own righteousness. Wala pong maliligtas sa ating sariling katuwiran, kahit anong gawa mo ng mabuti,
Yan ay maduming basahan pa rin sa harap ng Diyos kung ang pinag-uusapan natin ay upang iligtas ang iyong sarili. Hindi ko po sinabing huwag tayong gumawa ng mabuti. Kaya nga may mga outreaches tayo, kaya nga may mga ginagawa po tayo na mabubuting gawa, ay dapat po natin gawin yan. Hindi ko sinabing huwag mong gawin. Pero huwag mo lang iisipin na yan ang magliligtas sa'yo. Ginagawa mo yan dahil iniligtas ka ng katuwiran ni Kristo. Kaya nga tayo pong mga mananampalataya, we must have a clear knowledge and clear understanding of righteousness. Ang katuwiran, malinaw po sa atin dapat yan. Bakit? Kasi kung hindi po natin naiintindihan yan, yung katuwiran na nagmumula kay Kristo, paano nating matapat na maipapahayag ang Ebanghelyo? Baka mamaya, pag nag-ano tayo ng gospel, ay maging moralistic tayo. Baka sabihin natin, gumawa ka lang ng mabuti, at ikay maliligtas. That is wrong. Wala kang magagawang mabuti para maisuhol mo sa Diyos at maligtas ka sa araw ng paghuhukom. Dahil bakit? Yung katuwiran po na magliligtas sa atin ay hindi nagmumula sa atin, kundi mula sa Panginoon. At yun ay sa pamamagitan ng kanyang anak na pinadala, ang perpektong nakasunod sa kautusan, ang Panginoong Hesukristo. Kaya yung message of salvation, paalala sa atin mga kapatid, dapat kung meron man pong topic sa tinatawag nating mensahe na mula sa Biblia, kung may isang topic man na tayo ay talagang sanay na sanay at alam na alam natin, yung po yung gospel. Yung pong tinatawag nating ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo, yung katuwiran ng Panginoong Hesukristo. And that is in verse 1 and verse 8. The message of salvation is according to knowledge o karunungan. At ikalawang bagay po na makikita natin sa chapter 10, in verse 9 to 10, the message of salvation is received by faith. Gaya ng nabanggit po kanina, may mali pong pagkaunawa ang mga Hudyo sa katuwiran. At ang kanila pong tinatawag na pagtuon ay sa paggawa sa mga kautusan ni Moises. At kanila pong tinatangka na makatakas sa paghuhukom ng Diyos sa impyerno at makapasok sa buhay na walang hanggan. Ngunit, alam niyo po, hindi sa ating gawa tayo maliligtas. Ang susi po ay pananampalataya. In relation sa kanina, sa katuwiran ni Kristo. Hindi po yung gawa natin ang makapagliligtas at magbibigay sa atin ng katuwiran, ang makapagliligtas sa atin is faith. Sola fide. Reformation man po ngayon. Yung ikalawa sa sola gratia, sola fide, solus Christus, sola scriptura, sola Deo gloria. Yung pangalawa, sola fide, faith alone. Faith saan? Faith in the righteousness of Christ. Yan ang mensahe natin ng kaligtasan. Ngayon, ano pong pananampalataya? Nabanggit po yan sa verse 9 to 10. Hayaan niyo pong basahin ko yung verse 9 hanggang 10. Because if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Verse 10, for with the heart one believes and is justified, and with the mouth one confesses and is saved. Ano nga bang pananampalataya? Malinaw po na binigay ni Pablo dito, ano yung pananampalataya? Una, dapat kang maniwala sa iyong puso. At ano ba ang puso? Ang puso po ay kung nasaan yung ating mind, will, and emotion. Yung ating kaisipan, yung ating pong pagdidesisyon, at ang ating emosyon. Yung po yung tinatawag na heart o puso. At yung to believe in heart, ibig sabihin may tama kang pagkilala kay Kristo. At meron kang paniniwala sa iyong puso patungkol po kay Kristo mula sa kanya pong birhen na kapanganakan hanggang sa kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa langit, na pinaniniwalaan mo na yan ay totoo kahit hindi mo nakita. That is faith. Yun yung una. If you believe in your heart. Pag sinabing heart, you have a proper understanding sino si Christ. Pero hindi natatapos yun doon. You must believe. Pinaniniwalaan mo na pinanganak siya sa sabsaban from a virgin. Siya po ay nag-miracle. Siya po ay nangaral ng kanyang mga katuruan. Pinaniniwalaan mo. Siya po ay namatay at muling nabuhay. Umakyat sa kanang bahagi ng Ama at babalik sa wakas ng panahon. At lahat ng yan, pinaniniwalaan mo, hindi mo lang alam. Pinaniniwalaan mo sa iyong puso kahit hindi mo natunghayan. Kahit wala ka nung time na siya ay nandoon sa krus ng Kalbaryo. At siya po ay naghihirap, tumitigis ang kanyang dugo. Kahit wala ka nung time na
kung saan yung pong tinatawag na kanyang libingan ay walang laman. Kahit wala ka nung time na siya inangat sa langit, pinaniniwalaan mo yun, yun yung unang bahagi ng faith. If you believe in your heart. Pero hindi po natatapos yun doon. Sabi po doon sa verse 10, may pangalawa po. Sabi doon, and with the mouth one confesses and is saved. Pagkatapos mong kilalanin at paniwalaan siya sa iyong puso, you have to confess with your mouth. Ngunit yun lang ba talagang kahulugan yun? I-confess mo lang, Jesus is Lord, saved ka na. Alam niyo po anong sinasabi niya doon that if you confess with your mouth, kailangan maintindihan natin yung konteksto nito. Alam niyo during the early church, pag nagpa-water baptize ang isang mananampalataya, nung panahon po nun, kailangan mong i-confess that Jesus is Lord. At pag sinabi mong Jesus is Lord, parang pinirmahan mo na ang iyong sentensya ng kamatayan. Bakit? Kasi pag narinig po ng mga non-Christians na sinabi mo na Jesus is Lord at nagsumbong yan sa emperador, bitay ka. Bakit? Kasi mga emperador noon, ayaw nila na maririnig na may ibang Panginoon maliban sa kanila. Tuwing naririnig nila na may nagsasabi ng ibang Panginoon na si Kristo ay Panginoon, hindi si Caesar, hindi ang emperador, pag naririnig nila yon, para bang binibigyan mo sila ng banta na ikaw ay magiging rebelde. Nalalabanan mo ang pamumuno niya. May pinoprotektahan sila. Anong pinoprotektahan nila? Yung Pax Romana. Anong Pax Romana? Yung kapayapaan na kanila pong nabuo. Ay tuwing naririnig nila na kapag may nagsabing Jesus is Lord, ay parang tinatareten mo na sirain ang kapayapaan ng Romanong Imperyo. Kaya yan ang magiging reason kung bakit ka maaaresto at pwede kang ipapatay. So, it is more than just a confession to say that Jesus is Lord. Pag sinabi mong Jesus is Lord, ay binibigay mo na ang iyong buhay kay Kristo kahit hanggang sa punto ng kamatayan. Kaya hindi lang po, ito ang faith. Sabi kanina, believe in your heart. You must have a proper understanding of who Christ is, and you believe in your heart lahat ng understanding na yon about kay Christ sa iyong puso. And yung panghuli, sabi diyan, if you confess with your mouth, ibig sabihin nun, kung ikaw ay susunod sa Kanya, ikaw ay nasa tamang pananampalatayang nakapagliligtas. Alam nyo, yung devil, Satanas, naniniwala din siya eh. Tama? Sabi sa Bible, sa James, nanginginig pa. Pero hindi ibig sabihin, pananampalataya yun. Kaya hindi natatapos sa believing in your heart. You must confess with your mouth. Ang ibig sabihin ng you must confess with your heart, ibigay mo ang buhay mo, may pagsunod. Noticia, assensia, fiducia. Knowledge, belief, and action. Susunod ka sa kabila ng mga pag-uusig, sa kabila ng mga problema, sa kabila ng maraming bagay na magiging sagabal sa iyong pagsunod kay Kristo, ay susunod ka. Yung po yung tinatawag na faith. At ang kaligtasan po ay makakamtan. Yung pong message of salvation, ang tamang response diyan ay faith. O yung sinasabi po nating, tinatawag nating repentance from sin and obedience to Christ. Kaya nga po, di ba, hindi na tayo nagpapa-sinner's prayer ngayon. Pag nag-share tayo ng gospel, tayo ang nagpa-pray para sa kanila. Bakit? Kasi minsan yung sinner's prayer, pwede pong mag-send ng wrong message na porket inusal nila yung panalangin na yun, ligtas na sila. Ang totoo pong response na makikita natin, hindi natin makikita na ginawa ng mga apostles in the book of Acts o kahit saan sa Biblia na sila'y nagpa-sinner's prayer. Ano po ang kanilang katapusan pag sila ay nag-memensahe? Lagi pong tinatawag nila na manampalataya kay Kristo sa pamamagitan ng pagtalikod sa kasalanan at pagsunod sa kanyang mga pamantayan. So the message of salvation is received by faith. Ang mensahe po ng kaligtasan, ang tamang tugon dito ay pananampalataya. At mahalaga yan na atin pong naiintindihan yan. Para pag nag-share tayo ng gospel, alam natin ano yung tugon na ating dapat nahingin sa kanila. Pangatlo po, in verse 11 to 12. The message of salvation is for all. Verse 11 to 12. Alam niyo po na ang mga Hudyo, mga kababayan ni Apostol Pablo, alam natin na kilala sila sa pag-iwas sa mga hentil. At pag sinabing hentil, yung mga hindi nila kalahi.
And even today, ganun pa din sila. Bakit po? Dahil may Old Testament background sila na kung saan ay hindi sila pinahihintulutan na makisalamuha sa mga hentil. Naalala niyo po yung centurion na may anak na may sakit? Kanino siya lumapit? Kay Jesus. Anong sabi ni Jesus? Saan yung iyong bahay? Pupuntahan. Sabi ng centurion, wag na po. Sabihin niyo lang, naniniwala ko, gagaling yung aking anak. Bakit? Kasi naintindihan ng centurion, siya ay isang hentil at isa pong tabu o isa pong tinatawag na hindi normal na bagay na isang Hudyo ay pumasok sa bahay ng isang hentil. Naintindihan niya na hindi pwede. No? Pero kung makikita po natin dito sa passage na ito, si Pablo, sabi niya, kahit sino na lumapit kay Kristo, Hudyo man o tinatawag nating Griego o hentil, ay maliligtas. Yung po ang sabi ni Pablo. Kaya nga makikita natin si Pablo, si Pedro, si Felipe, at iba pang mga Hudyo na mga disipulo, nagmisyon sila sa mga hentil. Kasi the message of salvation is not just for the Jews, but for all. Application. Ano pong application natin ngayon ito? Dapat hindi tayo mamili kung sinong babahaginan natin ng gospel. Ang problema po kasi minsan may mga tao tayong iniiwasan na iniisip natin na hindi siya tutugon sa ebanghelyo dahil sa hinatulan na natin ng kanyang karakter. Ay, matigas to. Matigas tong si tatay. Pagpapray ko na lang na may mag-share sa kanya. Hinatulan na kagad po natin. At iniwasan na natin hindi magbahagi sa kanya. Tapos namimili lang tayo kung sino yung ating babahaginan ng ebanghelyo. Alam niyo po, dahil sa hindi tayo omnisciente, ibig sabihin, hindi natin nalalaman ang lahat ng bagay, kagaya ng Diyos. Alam niyo, dahil hindi natin alam sino ang pinili ng Diyos, dapat hindi po tayo mamili kung sino ang babahaginan natin ng ebanghelyo. Naintindihan niyo po? Minsan kasi bias tayo. Hinatulan na natin yung tao. Minsan sa street preaching, akala lang natin walang nakikinig diyan, pero may nakikinig pala. No? Minsan ayaw mong abutan ng gospel kasi mukhang masungit. Baka itapon lang. Pero the gospel or the message of salvation is for all. Hindi natin alam sinong pinili ng Diyos. Kaya kailangan po nating ibahagi ang ebanghelyo ng walang pagtatangi sa lahat ng tao. Yung doctrine of election is not a barrier for us to evangelize. Alam niyo po, yung doctrine of election, dapat nga magtulak pa sa atin ito upang magbahagi ng ebanghelyo dahil sa hindi naman natin alam sino yung pinili ng Diyos. At kung alam natin yung doctrine of election, kahit anong tigas ng taong yan, kung pinapanalangin mo siya na nawa siya pinili ng Diyos, magiging matapang ka mag-share sa Kanya. Kasi alam mo na walang matigas sa Diyos. Kung yan ay pinili ng Diyos, wala yang magagawa kundi magsisi sa kasalanan at manampalataya kay Kristo. Kaya bakit tayo namimili kung sinong ating babahaginan ng ebanghelyo? The message of salvation is for all. Kaya ang instruction ni Paul, yung message of salvation must be proclaimed for everyone, not only to those whom we think are deserving. Hindi tayo Diyos para magdesisyon kung karapat-dapat ko bang sharean to, hindi. Ang lahat po ay inaanyayahan. Ang lahat po ay dapat makapakinig ng ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. At kasunod po ng katotohanan na ito is in verse 13 to 15. The message of salvation must be proclaimed. Ang mensahe po ng kaligtasan ay dapat maipahayag. Ano po, ang karunungan ng sanlibutan ay nagtuturo na maraming daan patungo sa buhay na walang hanggan. Yan ang turo. Sadly, no, nakita ko kailan lang yon, parang this month lang. Yung Pope mismo, nagsabi na there are many ways to God, which is false. Marami daw daan papunta sa Diyos. Pero kung sabi ng Bible, Jesus is the way, the truth, and the life. Pag sinabing exclusive, siya lang. Jesus
is not a way, but the way. At ang tinuturo ng sanlibutan ay ito, ang panlilin lang ni Satanas, even using religious leaders, ay sinasabi po nila that there are many ways to heaven, which is false. In reality, only by the way of the proclamation of the gospel, people would be saved. Walang ibang paraan para maligtas ang tao, kundi ang kaparaanan na maipahayag ang ebanghelyo sa kanya ng Panginoong Hesukristo. Kaya kung tatanungin niyo po ako, paano yung mga tao na nasa mga places na wala pang proclamation ng gospel? Paano yung mga tao na hindi naabot ng gospel? Attend po kayo ng discipleship. At doon po natin sasagutin yan. Pero alam niyo po, tuunan natin ang katotohanan na ito. Walang ibang paraan upang maligtas ang isang tao maliban lang sa kaparaanan na marinig nila ang ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo at sila'y tumalima dito. There is no other way. Only through the proclamation of the gospel or the message of salvation, people will be saved. At according to Paul, this is the responsibility of every Christian. Hindi po ito trabaho lang ni pastor na mangaral sa lansangan o sharean yung aking kamag-anak. O ito'y trabaho ni elder, ito'y trabaho ni workers or deacons. No. Trabaho po nating lahat. Hindi po pababain ng Diyos ang anghel para mangaral ng ebanghelyo dyan sa palengke, para mangaral ng ebanghelyo sa inyong tahanan, upang mangaral ng ebanghelyo sa inyong trabaho o sa eskwelahan. Hindi po magpapababa ng anghel para mangaral. Alam niyo bakit? Kasi si Satanas pwedeng mag-anyong anghel. Kanino'y binigay ang atas? Tingnan mo yung katabi mo. The Great Commission is given kanino? Sa mga mananampalataya. Yan po ang katotohanan. Araw-araw may taong namamatay at nagdudusa sa impyerno ng pangwalang hanggan na. Araw-araw may namamatay sa kanyang kasalanan at nagdudusa sa impyerno na wala ng pag-asa, yun ay pangwalang hanggan na. At naririto tayo. Tangan po natin ang mensahe ng kaligtasan na magliligtas sa kanila. Ngunit ano ang ating ginagawa? Patawarin po tayo ng Panginoon dahil maraming pagkakataon na nagbukas ang Diyos ng oportunidad na ibahagi natin ang message of salvation to our family, to our friends, to our colleagues, to our neighbors, or even sa strangers in our way. Maraming time na nag-prompt ang Holy Spirit sa iyo to share the gospel. Pero hindi ka sumunod. Patawarin po tayo ng Panginoon. Binigyan ka ng opportunity na i-share ang gospel sa loob ng iyong tahanan, sa iyong mga kaibigan, sa iyong mga kasamahan, sa trabaho man ito, sa eskwelahan, sa iyong kapitbahay, o maging sa mga nakakasalubong natin sa tindahan, katabi natin sa bus, kasabay natin naghihintay sa pila. Ang daming pagkakataon na sana may gospel tract man lang sana tayong naiabot. Kung di mo kayang magsalita, daan-daan yung gospel tract po natin yan. Ano ang ating ginagawa? Maaaring yung nakasalubong mong yan ay yun na pala, yung huli, na kayo'y nagkita. Ngunit na-miss na yung opportunity to share to him kahit yung gospel tract lang. The gospel or the message of salvation must be proclaimed. Kung mananatili po tayong tahimik sa ating pananampalataya, nawawala pong oportunidad na madala natin ang tao sa paanan ni Kristo at maligtas sila. Tandaan po natin na ang kawalan po ng gana o interes sa pag-iebanghelyo ay malinaw po na palatandaan ng isang nagpapahayag na Kristiyano ay wala talaga sa kaligtasan ng Diyos. The lack of zeal for evangelism is an indicator that a professing Christian is not in the saving grace of God. We cannot give what we do not have. Hindi mo kayang ibigay ang bagay na wala ka. Kaya nga po, lagi, week after week, pinapangaral ang gospel kahit sa loob na po ng ating iglesia. Because not all professing Christians ay talagang nasa saving grace ni God. If you are in the saving grace of God, then you will have zeal
for the proclamation of the gospel of our Lord Jesus Christ, or the message of salvation. And I hope that this reminder from Paul would revive our zeal and sense of urgency in proclaiming the gospel to the world. Nawa, ang paalala na ito ni Pablo ay bumuhay sa atin pong natutulog ng mga damdamin na ating puso para po sa evangelism, na kailangan po ng sanlibutan ang mensahe ng pagliligtas. Yan po ika-4 na puntos. The message of salvation must be proclaimed. And finally, in verse 16 to 21, the message of salvation will be rejected. Ayon po sa verse 16 to 21, bumalik na naman si Paul sa malungkot na katotohanan na dala-dala niya sa kanyang puso, na hindi lahat ng nagmula sa Israel ay maliligtas dahil kanila pong itinakwil si Kristo. At ito'y propesiya na ni Isaiah at nabanggit na din ng patriarko na si Moses. Yan pong katotohanan na nabalikan natin, no? Romans 9. Ang Israel, pinili ng Panginoon, ibinigay sa kanila yung tinatawag na covenants, ibinigay sa kanila yung temple, ibinigay sa kanila yung priesthood, ibinigay sa kanila yung law, yung kings, yung prophets, ibinigay sa kanila. At lahat yun ay instrumental para po sa paglabas ng tinatawag natin na Mesiyas o tagapagligtas. Pero sa kabila noon ay inakwil nila ang Panginoong Kristo. So malinaw na sinasabi po ni Paul in Romans 9, not all of Israel will be saved. Pinili ang bayan ng Israel, ngunit may remnant lamang na maliligtas. At pumapatak sa Romans 9, the true Israel ay yung pong tinatawag na spiritual Israel. Na sinasabi sa Galatians, maging tayo ng mga hintil na nanampalataya sa Panginoong Kristo ay kikilalanin din bayan ng Diyos. Kaya tinatawag po na true Israel are the elect. O yung pong mga tao na binili ni Kristo ng kanyang banal na dugo. Ito po yung mga mananampalataya. Kaya dito bumalik na naman sa kalungkutan si Pablo, realizing that not all Israel will be saved for their rejection of Christ as prophesied by Isaiah and the patriarch Moses. Ngayon, ito pong aplikasyon niyan. Marami pong Kristiyano ang nadi-discourage na o nawawalan na po, na panghihinaan na ng loob sa kanilang pagpapahayag ng Ebanghelyo dahil sa napakarami pong tinatawag na rejection o pagtakwil na kanilang naranasan. A month ago ho, sinamahan ko ang CGM sa street evangelism sa Noveleta Public Market. Tumayo po tayo sa gitna noong Noveleta Public Market, may nagtatadtad ng baboy, may nagre-report ng cellphone, may nagtitinda ng... Nasa gitna tayo doon. And we preach the gospel there. At kasama natin yung mga kapatid natin from CGM. And some of them, kahit matagal na silang Christian, that was the first time that they joined yung talagang street evangelism. First time nila, first time. And laging observation ko, kapag ang isang mananampalataya ay first time na sumama sa outreach sa labas, sa lansangan, ang laging concern po nila ay nasaktan sila. Bakit? Kasi nakita nila nakakulumpon yung gospel tract, nakatapon. Nasasaktan sila. Nakaka-discourage yun para sa mga bagong sumasama sa street evangelism. That is true, kahit ako naman. Nung nakita ko yun, parang nadudurog yung puso mo, no? Na kung saan ay nakaka-discourage, na sa kabila ng ito ay libre na, ikaw ay may malasakit na sa kanilang kaluluwa, ay nire-reject pa din nila yung gospel. Totoo po yun. At maraming Kristiyano ay sa umpisa, masigasig po sila sa pagbabahagi ng Ebanghelyo, ngunit habang dumadaan pong panahon na sila po ay naitatakwil, ay nagkakaroon po ng tinatawag na discouragement. At alam niyo po, ito ang susi para ma-overcome mo yung discouragement na yan kapag ikay humahayo. To be able to overcome discouragement and to persevere in our proclamation of the gospel, two things. Unang-una, expect rejection. Ang sabi ni Jesus, kung siya nga kinamuhian ng mundo, ay paano pa kaya tayo? Siya nga, perfecto, walang kasalanan, pero kinamuhian pa din. Paano pa kaya tayo? Kung unang bagay po, upang ma-overcome mo yung pong discouragement, kapag ikay na-reject, is that you expect na there will be rejection. Nung naintindihan natin yung doctrine of election, balikan mo yon.
iilan lang naman talaga ang tutugon at maliligtas. Kaya dapat mong unawain na talagang merong rejection kung ikaw ay magbabahagi ng ebanghelyo. Paghandaan mo na yan. At pangalawang bagay po, upang ma-overcome po natin yung tinatawag na discouragement, dahil na-reject yung ating pagbabahagi ng ebanghelyo, you must understand that all our evangelistic effort is not wasted. Walang sayang sa street evangelism. Ito po yung tingnan natin. Ito yung perspektibo na dapat natin tignan. Kung merong manampalataya dyan at naligtas, praise the Lord. Kung meron po dyan na ikay pinag-usig, tinapon yung gospel tract mo, pinagtawanan ka, nagalit sa'yo, praise the Lord pa rin. Bakit? Kasi minsan binibilang lang nating success ay yung nadala natin sa church eh. Pero alam nyo, lahat ng rejection that you experience in street evangelism is also a success or victory. Why? Bakit po? Bakit victory pa rin yun? Bakit sa tagal-tagal na natin nag-street evangelism, tayo pa rin nandito? Alam nyo, success po kapag ikay na-reject pa rin. Why? Because on the day of judgment, yung tao na yon ay wala siyang maidadahilan sa Diyos na hindi niya napakinggan niyang ebanghelyo. At sa harap ng mga tao na nag-reject sa iyo, God will vindicate you. At kung dito, sa mga tumanggap sa ebanghelyo, nakinig at naligtas, naluwalhati ang Diyos sa kanyang biyaya at habag. Ngunit sa araw ng judgment, lahat ng nag-reject sa iyo, maluluwalhati ang Diyos sa ginawa mong street evangelism dahil He will be glorified in His justice and in His wrath. Nakakalungkot nga lang kasi may mga pahamak. Pero hindi sayang kasi naging instrumental ka sa hustisya ng Diyos sa araw ng paghuhukom. Kaya expect it. The message of salvation will be rejected. Nakakalungkot po ito. Maging ang Diyos nalulungkot. Di ba sinabi niya na ang naisin niya sana lahat ng tao ay maligtas. At sinasabi niya sa Old Testament, hindi siya natutuwa pag merong na ipapadala sa impyerno, namamatay ang wicked. Hindi siya natutuwa. Nararanasan niya yung nararanasan mo. Ngunit, yung pong tinatawag natin na biyaya ng Diyos at ang kanyang hustisya ay balanse na katangian ng Diyos. Kaya expect na po natin, the message of salvation will be rejected. By expecting rejection and understanding all our evangelistic efforts are not wasted, we would persevere. Magpapatuloy po tayo sa pagbabahagi ng ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Kahit parang walang nakikinig sa iyo, nagsasalita ka sa lansangan, kahit anong dami ng gospel tract na binibigay mo, tinatapon lang nila. Alam nyo, wala pong sayang. Expect na natin that we will be rejected, pero ang katotohanan po, even rejection, ay katagumpayan po ito sa bahagi ng Panginoon, sa bahagi po ng Diyos. Kaya nga po mga kapatid, ito po yung tinatawag na message of salvation na pinapaalala sa atin ni Pablo. Yung message of salvation is according to knowledge o karunungan o tamang pagkaunawa ng katuwiran. The message of salvation is received by faith. Pananampalataya ang tamang tugon. At pag sinabing pananampalataya, pagsisisi sa kasalanan at pagtalima o pagsunod kay Kristo. Ikatlo po, the message of salvation is for all. Wala tayong itatangi. Lahat ay babahaginan po natin. And the message of salvation must be proclaimed. Wala pong iba na tinawag upang ipahayag ito, kundi ikaw at ako na mananampalataya ni Kristo. And the message of salvation will be rejected. Tanggapin na po natin na marami po talaga na ating babahaginan ng ebanghelyo ay itatakwil tayo. Hindi po tatanggapin ito. Ngunit tandaan po natin, walang sayang sa pag-iebanghelyo dahil ang ating pong Panginoon ay tagumpay. Kaya tagumpay din po tayo. Kung itong unang pagkakataon na napakinggan mo ang message of salvation in Christ o ang ebanghelyo, intindihin po natin na tayong lahat ay makasalanan at may sentensya na tayo ng walang hanggang pagdurusa sa impyerno. At kahit ano pong ating pagtatangka na gumawa ng mabuti at isuhol yan sa Diyos, hindi na po yan katanggap-tanggap sa Kanya.
Pagkat lahat ng ating mabuting gawa ay mansyado na ng kasalanan at hindi na po tatanggapin ng ating pong Diyos o ng matuwid na hukom. Kaya nga ang Panginoong Kristo ay nagpunta sa atin. Bakit po? Nagkatawang tao siya. Mula sa mulang hanggang nakaraan, na siya'y sinasamba sa kalangitan, nagkatawang tao siya at nagdusa sa mundong ito. Para ano po? Upang ganapin niya na ang perpekto, lahat ng utos ng Diyos at ibilang ang katuwiran na iyon sa iyo. Samantalang ang kasalanan mo ay kanyang kinuha at sinampay sa krus ng Kalbaryo upang sa araw ng paghuhukom, ikaw ay hindi mapaparusahan, sa halip ay tatanggapin ka ng ating Ama na nasa langit sa buhay na walang hanggan. At ang kailangan lamang ay ikaw ay manampalataya. At nilinaw ko po kanina anong pananampalataya. Ang pananampalataya ay hindi lang simpleng pagkilala at paniniwala. Dapat meron pong tinatawag na pagsunod o pagtalima kay Kristo. At pag sinasabi pong pagsunod na yan ay hindi na po natin magaganap kasi si Kristo sa kanang bahagi na ng Ama na nasa langit. Hindi na po literal, kundi meron pong Biblia na nagsasabi na kung ano ang mga kasalanang dapat nating talikuran at ang mga hakbang na dapat nating gawin. Yun ang tunay na pananampalataya. Kaya yun po yung panawagan sa umagang ito. Kung unang pagkakataon mo na naintindihan na ikaw'y makasalanan, na ikaw ay meron ng sentensya at kahit anong yung gawin ay hindi mo maliligtas ang iyong sarili at naunawaan mo na si Kristo ang magliligtas lamang sa iyo, manampalataya ka sa Kanya sa araw pong ito at ngayon ang araw ng kaligtasan. At alam niyo po, isa sa mga bagay na pwede tayong manampalataya kay Kristo ay sa pagpapakita po ng pagbabahagi din ng Ebanghelyo sa iba. Maraming paraan paano tayo susunod kay Kristo. Marami siyang pinagagawa sa atin. Pero isa po, sa tinatawag nating buhay na pananampalataya, ay ang pananampalataya na nagbabahagi ng Ebanghelyo sa iyong kapwa. Kaya ito pong panawagan, kung unang pagkakataon na naririto ka, inaanyayahan ka ng Panginoon na manampalataya kay Kristo. At isa sa mga kapahayagan ng pananampalataya kay Kristo ay ibabahagi mo din si Kristo sa iyong kapwa. Do you remember the woman in the well? Itong babaeng ito ay kahiya-hiya ang kanyang buhay. Nakalimang partner na siya. At alam ni Christ yun. Kaya nga, nag-iigib siya ng tanghaling tapat para maiwasan yung marites. Kasi ang igib, umaga at hapon. Pag siya nag-igib, pagmamaritesan siya, kaya tanghali siya nag-iigib. Hirap na hirap, ang init-init. Na-encounter niya ang Panginoong Kristo. Nalaman niya yung gospel. Sa puntong iyon, natanggal yung hiya niya. Ipinahayag niya sa kanyang barangay na ito yung tagapagligtas. Kaya may 2 linggo yata na nag-stay si Christ doon sa lugar na yon to preach the gospel. Kita niyo po, ang tunay na pananampalataya ay maghahayag po ng mensahe ng kaligtasan or message of salvation. Yung gospel o mabuting balita ng Panginoong Kristo. Para naman po sa mga may tipan sa lokal na iglesia ng Christian Word Center, yung mga mananampalataya na ni Kristo na nabautismuhan at nakibahagi sa katawan ni Kristo sa lokal na iglesia ng Christian Word Center, ito po ang challenge natin sa umagang ito. Let us proclaim the message of salvation, the message of the gospel of salvation for all. Ating ipahayag ang mensahe ng Ebanghelyo ng kaligtasan para sa lahat. At ano pong application niyan? Yung 5 kanina. Patuloy po tayong lumago sa kaalaman patungkol sa Ebanghelyo. That is why meron tayong Friday night discipleship. Alam niyo, sa pag-share ng gospel, talagang may encounter tayong mga may tanong eh. Kaya nga every Friday, tayo nagpapatalas sa isa't isa pagdating po sa gospel para alam natin anong isasagot natin. Colossians 4, 5-6. Be ready to answer the question ng mga binabagi na natin ng gospel. Kaya, isa po sa application nito ay patuloy po tayong dumago sa kaalaman patungkol sa Ebanghelyo ng Panginoong Kristo. Meron po tayong tinatawag na Friday night discipleship. Yan po yung unang puntos kanina, no? Dahil ang message of salvation is according to knowledge. At gayon din, sa atin pong pag-ebanghelyo, wag nating kakalimutan na yung pong tamang pagtugon sa ebanghelyo ay tawagin ng tao
sa pananampalataya kay Kristo. Hindi through sinner's prayer, kundi sa malinaw na hakbang na talikuran mo ngayong kasalanan at sumunod ka ngayon kay Kristo. Anong unang hakbang sa pagsunod kay Kristo? Sige nga, Christian Word Center. What is the first step? Pag inanyayahan natin sila na sumunod kay Kristo. Water, baptism. Yan ang tamang tugon, not the sinner's prayer. Tamang tugon ay magsisi ka sa iyong kasalanan ngayon at manampalataya ka, sumunod ka kay Kristo. At gawin mong pampubliko ang iyong kapahayagan ng pananampalataya. Sa paanong paraan pa rin po natin magaganap ito? By proclaiming it indiscriminately for all. Dapat wala tayong pagtatangi. Ang araw-araw na pinadadala sa atin ng Panginoon sa highways and byways of our life ay is an opportunity to share the gospel sa Kanya. By intentionally, kasunod po nito, ay by intentionally being vocal about it. Buka mo yung bibig. Kailangan i-proclaim eh. Kung di pa naman kaya, gospel tract. Magbaon ka sa iyong bag, bigay mo. And finally, paano natin gagawin yan? Expect mo na yung rejection. Tanggapin na po natin na meron talagang hindi tatalima. May dilibak sa'yo, may magagalit sa'yo. Pero ang importante, sumunod ka sa atas ni Kristo. Tandaan po natin, hindi tayo ang nagdidiktas. Nagkapagdala lang tayo ng mensahe ng kaligtasan. Ang magdidiktas pa din ay ang Diyos. Ang banal na Espiritu pa rin ang kikilo sa buhay. Kung yan ay pinili ng Diyos, kahit na hindi ganun kalinaw pa nga yung pagkakashare mo ng gospel, kung yan pinili ng Diyos, at ang banal na Espiritu ay kumilo sa Kanya, madidigtas siya. By the way, bakit po na-convert si Pastor Boy? Ang nag-share sa kanya ay sinasabing meron pang problema sa pag-iisip. And yet, ginamit yung taong iyon upang makakilala siya, ganapin ang kanyang pagkatawag, at ito ngayon ang bunga na pinagpapastoran niya po tayo. Kaya po, expect natin yung rejection na yan, mag-increase tayo sa knowledge about the gospel, tawagin natin sila ng manampalataya, huwag tayong matakot na kailangan manampalataya ka kay Kristo, ipahayag natin ito ng walang pagtatangi sa iba, at talagang atin pong i-attempt na maging magpahayag, magsalita, magbahagi ng Ebanghelyo. Kaya po sa ating pagtatapos in celebration of the Protestant Reformation Month, October po ngayon, and this is the first Sunday ng October, and inaalala natin yung Protestant Reformation Month. Ano yun? In 1517, may ginamit ng Panginoon na isang monk, Catholic, Roman Catholic monk. Ginising ng Panginoon ang kanyang diwa na simula noong 300 AD until 1500s, that the Roman Catholic Church is not preaching the message of salvation. Instead, they're preaching traditions of men and unbiblical po na mga doctrines and practices. And in 1517, October, ginamit ng Panginoon ang isang Roman Catholic monk din upang upang questionin ang mga aral na iyon at magbalik sa tinatawag natin na mensahe ng Ebanghelyo ng ayon sa Biblia. At sineselebrate po natin yan ngayong buwan na ito. Inaalala po natin yung muling pagbabalik ng mensahe ng Ebanghelyo pagkatapos na ito ay naitago sa ating kasaysayan. Kaya nga tayo po, let us be steadfast in our proclamation of the gospel. Maging matibay po tayo. Maging masigasig po tayo. Maging masipag po tayo sa pagpapahayag ng Ebanghelyo para sa ating kagalakan ng kaligtasan at para po sa patuloy na luwalhati ng ating Diyos. Tayo pong lahat ay tumayo at magkaroon po tayo ng response sa pangangaral po sa umagang ito. Ulitin po natin yung itatanghal kita. When we say itatanghal kita, ipapahayag. We will proclaim. Sino? Ang Panginoong Jesucristo, ang katuwiran na meron sa Kanya, ang kaligtasan na meron sa Kanya, na matatamo po sa pamamagitan ng pananampalataya. Let us sing.
bawat paghinga at pagpintig ng puso mag-aalay sa iyo ng pagsamba. Buong lakas itatanghal kita. Nawa ay tanggapin ang buhay na lahat, nakalulugod sa iyong harapan. Ang bawat paghinga at pagpintig ng puso'y mag-aalay sa iyo ng pagsamba. Buong lakas itatanghal kita. Nawa ay tanggapin ang buhay na lahat, nakalulugod sa iyong harapan. Ang bawat paghinga at pagpintig ng puso'y mag-aalay sa iyo ng pagsamba. Buong lakas itatanghal kita. Ang bawat paghinga at pagpintig ng puso'y mag-aalay sa iyo ng pagsamba. Buong lakas itatanghal kita. Bawat paghinga at pagpintig ng puso mag-aalay sa iyo ng pagsamba. Buong lakas itatanghal kita. Bago po tayo manalangin, hayaan niyo pong basahin ko ang verse 15. How beautiful are the feet of those who preach the good news. Alam niyo po, nung kahulugan nito, ito ay kinote ni Paul from Habakkuk or the Old Testament. Na ang konteksto po nito ay, nung unang panahon, kapag may digmaan, ay wala namang news nun tama? Wala pong Facebook, wala pong social media. Pag nagagera po ang dalawang lugar, ay nagmi-meet sila sa gitna po ng field. At yung mga tao sa dalawang kampo ay kinakabahan sino ang nanalo. Dahil kapag natalo sila, sila ay magiging alipin. O pwede silang patayin. Kaya, pagkatapos po ng labanan, ay merong tagapagdala ng mensahe sa bawat bayan na yan upang dalhin kung sila ay nanalo or natalo. Yun po yung konteksto nito. At yung tinatawag po na tagapagdala ngayon ng ebanghelyo o mabuting balita ay hindi na po nasa konteksto ng digmaan, kundi nasa konteksto na po ng pagdidikta sa kaluluwa ng tao. At sino po yung may magagandang paa na ito? Tayo po yun. Na kung saan ay tinawag na magdala ng mabuting balita sa mga tao na nasa panganib, nasa pangamba, at marinig po nilang mabuting balita na tagumpay na ang Panginoong Jesucristo at may kaligtasan sa Kanya.
Kaya nga mga kapatid, pribilehiyo na napinili ka ng Diyos na maligtas. Isa pa din pong naidagdag na pribilehiyo na pinili ka niya na maging tagadala ng kanyang mensahe. Kaya po sa umagang ito, ay ang bawat mananampalataya ay pinapaalalahanan na mayroon pong mabuting balita na ikay taglay at yan ay pwedeng magligtas sa mga tao na nasa sanlibutan. Ano ang iyong gagawin? Tayo po'y manalangin sa umagang ito. Dakilang Diyos, kami po ay humihingi ng tawad sa mga pagkakataon na amin pong nasayang upang maging daluyan po ng mensahe ng kaligtasan sa amin pong kapwa. Patawad Panginoon dahil po kami ay nalugmok sa mga kaabalahan sa sanlibutan. Na kami, Panginoon, ay kinain ng alalahanin ng sanlibutan. At nakalimutan po namin yung pagpapala ng iyong pagdiligtas sa aming buhay, kaya hindi din po namin ito na ibabahagi sa iba. Kaya sa umaga pong ito, patuloy po na aming hinihingi ng banal na Espiritu ay patuloy kaming paalalahanan sa aming araw-araw na pamumuhay, sa kabila po ng maraming suliranin, sa kabila po ng maraming kaabalahan, ay amin pong maalala na ang aming pangwalang hanggang layunin sa mundong ito ay maipahayag ang aming Panginoong Jesucristo na kung saan ay nasa Kanya ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy na kami bigyan niyo ng karunungan sa aming pakikiharap po sa bawat tao na aming makakaharap. At gayon din, Panginoon, ng katapangan na maipahayag, Panginoon, ng may pag-ibig ang mga katotohanan ng tao ay nagkasala, ng Diyos ay may paghuhukom at kinakailangang magsisi at tumalikod sa kasalanan. At gayon din, Panginoon, bigyan niyo kami ng kagalakan na sa tuwing maibahagi po namin ang Ebanghelyo, anuman ang tugon ng aming pong mga makakaharap, ito po ay maging kagalakan sa aming pong kaluluwa at maging kalakasan po ng aming espiritual o pananampalatayang pamumuhay. Salamat, Panginoon, dahil may mga pagkakataon na napapaalalahanan niyo kami at naitutuwid sa mga bagay na dapat naming binibigyan ng halaga o importansya sa aming buhay. Kaya salamat po sa pagpapala ng iyong salita na patuloy na nagtutuwid, nagpapalakas, at nagbibigay po sa amin ng kagalakan at kasiyahan. Kaya Panginoon, sa umaga pong ito, baon po namin ang mga salitang aming napakinggan at maganda po ito sa aming buhay sa mga araw pong darating. Ngayon pa lang, pinagpapasalamat na po namin ang katagumpayan ng iyong salita sa aming pong buhay. Sa iyo po ang papuri at pasasalamat, Ama, ang lahat ng ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Lahat po ay magsabi ng Amen.